Chapter 2. Sinipat ni Tyrone ang mukha niya sa salamin. Napangiwi siya. Tama ba ang nakikita niya sa refleksyon niya? Hindi niya mapaniwalaan na kaunting pagbabagong bihis lang at bahagyang pag-iiba ng hairstyle niya ay magmumukha na siyang driver. O baka naman imahinasyon lang niya yon. Napailing siya. Sa ikalawang pagkakataon ay naitanong niya kung ano ba ang ginagawa niya. Tapos na ang pa-40 days ni Don Anastasio. Kinausap na rin siya ng abogado nito. Nalaman niya mula rito ang noon pa ay naging hinala niya. Hindi siya ang tahasang tinukoy na magmamana ng naiwang mga ari-arian ng mayamang matanda. The bulk of the old man's estate and other worldly possessions would go to his real heir, the granddaughter he had never even met. Hindi siya plastic para hindi aminin na sumama ang loob niya. Siya naman kasi ang nagpakahirap sa pagpapalago ng karamihan sa mga naiwan ng matanda. Pero hindi pala siya ang aani sa bunga ng pinaghirapan niya. If it was any consolation, he was left with a large tract of land, stocks, and a considerable sum of money. Siya rin ang itinalagang mamamahala sa mga nakatakdang ipamana sa apo nito, habang hindi pa nalilipat ang mga yon sa pangalan ng apo nito. Bukod sa mga dokumentong iniwan sa abogado, may sulat para sa kanya ang matanda. Nasa loob iyon ng selyadong envelope. Nang basahin niya yon, natuklasan niyang inulit lang ni Don Anastasio ang mga nasabi nito sa kanya bago ito namatay. May nadagdag lang na ilang detalye. May petsa ang sulat at base roon ay napag-alaman niyang 2 araw lang bago ang pag-uusap nila nang gawin ng matanda ang liham. Nakapaloob sa liham ang mga tagubili nito. Kung tutuusin, ay pwedeng huwag na niyang hanapin ang nawawalang apo nito. He was duty-bound to look for her, but who could blame him if he couldn't find her? Kung hindi ito matatagpuan, ay sa kanya na magre-revert ang mga pamanang naiwan dito. It is a great temptation to do this. Ani Don Anastasio sa sulat nito para sa kanya. A man of lesser moral character would probably succumb to it. Pero kilala kita, Tyrone. Gagawin mo ang lahat para mahanap ang apo ko. Dahil kung hindi, tiyak kong hindi rin matatanggap ng konsensya mo na angkinin ang hindi naman para sa'yo. The old man did know him so well. Alam din marahil nito na dahil sa pagpapahayag nito ng pagtitiwala sa kanya, ay lalo siyang mapapersang hanapin ang apo nito. Well, he intended to do as he was told. Letter or no letter. Ang hindi niya ganong malaman kung paano gagawin ang isa pang tagubili ni Don Anastasio. Iyon ay ang alamin niya muna na husto ang karakter ng apo nito, bago niya ipaalam dito na isa siyang heredera. Nangangamba raw ito na mauwi sa wala ang lahat kung hindi naman marunong magpahalaga ng ganoon ang apo nito. The old man had a point. Malay nga ba nila kung anong uri ng tao ang apo nito? Paano kung wawaldasin lang pala nito ang mamanahin niya? Paano kung mapunta lang sa wala ang mga lupain at iba pang pinaghirapang ipundar ng matanda? Mas mabuti pa na sa kanya na lang mapunta ang mga yon kung ganoon. Pero paano nga ba niya kikilalanin ito ng husto? He could have someone do a background check, but would that be enough? Parang hindi. Ang sabi nga nila, makikilala mo lang ng husto ang isang tao kung makakasama ito ng matagal sa iisang bubong kung kinakailangan. And so he came up with this crazy scene. Pumasok sa isip niya ang ideyang iyon bunga nang nabanggit sa kanya ng ahensyang inupahan niya na magsaliksik tungkol sa apo ng Don. Umano ay naghahanap ng personal driver ang apo ni Don Anastasio. Nabanggit din lang daw iyon ng isa sa mga pasimpleng nakausap ng tauhan ng ahensya. Nakilala iyon ng apo ni Don Anastasio. Habang binabasa niya ang report ay naglaro sa isipan niya ang isang idea. He could apply as a driver. Pero nang maisip niya yon ay agad din niyang pinalis iyon sa isip. Anong kabaliwan yon? Pero paulit-ulit na nagugumiit iyon sa kanya.
Hanggang sa ipasya niyang pagtuunan iyon ng akmang pansin. Pag-aralan ang bawat detalye, bawat advantages at disadvantages nun. He could get in as her driver, he realized. Kailangan lang na may rekomendasyon ng kakilala para makapasok siya bilang tagapagmaneho ng apo ni Don Anastasio. Zaira Ordonez ang pangalan ng babae. Muli nang binalikan ang ahensya. Sinabihan siya ng may-ari niyon na maaari siyang tulungan nito. Ilang araw lang ang lumipas, ay sinabihan siya nito na ang tanging kailangan lang niyang gawin ay ang makiharap kay Zaira. May ipinadala na ring mga dokumento sa kanya. Naroon ang lahat ng kakailanganin niya sa pag-a-apply niya bilang driver nito. Binago niya ang kanyang itsura. Malabong makilala siya. Nasa Davao ang mga lupain at mga ari-arian ni Don Anastasio. At kung sa business at social circles doon ay naging mailap siya, lalo naman sa Kamaynilaan. Pero kahit halos tiyak niyang walang makakakilala sa kanya sa tunay na pagkatao niya, naging maingat na rin siya. Bukod sa pekeng pangalan at background information, ay bahagya rin niyang iniba ang kanyang itsura. Hindi na muna niya pinagupitan ang buhok niyang humaba na. Hinayaan din niyang tumuan siya ng kaunting balbas. Maliit pa rin naman ang dating niya. Nagkaroon nga lang siya ng aura na nagpapahiwatig na mas mababang antas ng sosyedad kaysa kinalalagyan niya ang pinagmulan niya. Iyon naman talaga ang pakay niya. Now, he was all set. Sa umagang iyon, nakatakda ang pakikipagharap niya kay Zaira. Isa sa napakaraming kakilala nito ang nakausap ng tauhan ng ahensya. Kaibigan din ito niyon at nairekomenda na siya. Ang kailangan na lang ay ang matanggap siya. Kailangan ko ng tulong niyo rito, Lolo. Wika niya na si Don Anastasio ang pinatutungkulan. Pagkasambit niya yon sa kanyang isipan ay naghanda na siya para umalis ng kondo na tinutuluyan niya. Isa lang iyon sa marami pang priyedad ng matanda na nakatakdang manahin ng apo nito habang nagkataon. Pinasadahan pa niya ng isang beses ng mga daliri niya ang buhok niya bago siya lumabas na ng pinto. Mabuti na lang at kabisado niya ang Kamaynilaan kahit hindi siya lumaki roon. Madalas silang lumuluwas ni Don Anastasio at maraming mga pagkakataon na siya ang nagboboluntaryong magmaneho. Napapakinabangan niya ng gusto ang kaalaman ng iyon ngayon. Now, he could only hope for the best. Nagmamadali sa paglakad si Zaira. May appointment siya at late na siya. Madaling araw na nang makauwi siya ng nagdaang gabi. At sa sobrang antok ay hindi siya nagising sa pagtunog ng alarm clock. Tuloy ay nagkukumahog siya sa pag-alis. Patakbong binaba niya ang ilang baitang palabas ng townhouse. Nasa akto siya ng paghakbang nang tumunog ang doorbell. Isang lalaki ang namataan niyang nakatayo sa labas ng gate. Naagaw niyon ang pansin niya. At dahil na rin siguro wala sa paghakbang ang konsentrasyon niya, ay sumala ang kaliwang paa niya. Natapilok siya na naging dahilan para mapasubsob siya. Kumilos agad ang lalaki na nasa labas ng gate. Binuksan nito ang pintuang bakal at nagmamadaling pumasok. Nasa tabi na niya ito pagkalipas lang ng ilang segundo. Maagap na tinulungan siya nito sa pagtayo. Nagawa naman niyang tumayo, pero nang madiina ng bigat niya ang paa niya, napaigit siya sa sakit na naramdaman. Mapapaupo pa sana siya kung hindi sa pag-alalay nito sa kanya. Mukhang na-sprain ka, Anito. Iyon din ang konklusyon niya. Naku, napamura siya. Late na nga siya, nagkaganoon pa. Mas mabuti siguro kung pumasok ka na muna sa loob at nang malagyan mo ng yelo ang sprain mo. Anang lalaki. Hindi pwede, may appointment ako. Hindi ako pwedeng lalo pang malate. Asawa ng congressman ang kausap ko. Kahit asawa pa siya ng president ng Pilipinas, maiintindihan naman siguro niya ang nangyari sa'yo. Anito, maiintindihan niya,
Pero sigurado ako na hindi na niya ako irerekomenda sa ibang kakilala niya. Sa trabaho ko, malaking bagay ang unang impresyon. Mukhang may gusto pang sabihin ito pero itinikom na lang nito ang bibig. Why are you anyway? Naalala niyang usisa. Hinahanap ko si Syra Ordonez. Sinabi sa akin ni Bernadette Lopez na nangangailangan daw siya ng driver. Sabi nito. Driver? Pinasadahan niya ng tingin nito. Disente ang itsura nito. Parang ang masyadong malinis ito. Sigurado ka? Nawika tuloy niya. Ngumiti ito. Oo naman, alam ko ang posisyong ina-applyan ko. Pero teka, tutulungan na muna kitang makapasok. Kailangan mo talagang malagyan ng yelo ang paa mo. Kung hindi, mamamagayan at mas matatagalan bago yang gumaling. Bingi ka ba? Nagmamadali nga ako. Angil niya. Nakita niyang humugot ito ng hininga. Kung ganoon, saan ka ba papunta at aalalayan na kita? Sasakyan mo ba yan? Gumawi ang tingin nito sa nakaparadang Honda Civic. Tumango siya. Kaya mo bang magmaneho? Tanong nito. Iyon ang hindi niya matyak. Malamang na hindi kung ang pagbabasehan ay ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang alak-alakan. She could probably call for a cab, but that would mean several more minutes of waiting. Lalo siyang malilate. Kapag kwan ay may naisip siya. Bumaling siya sa lalaking nakaalalay sa kanya. Teka, mag-a-apply ka kamong driver? Ganoon na nga. Pero ihahatid na muna kita sa sasakyan mo. Anito, I think this is your lucky day. Saan niya? Ha? Bakit? Dahil ako ang hinahanap mo. I'm Syra Ordonez. At ngayon ay may pagkakataon kang patunayan sa akin kung karapat dapat ba kitang tanggapin. Ikaw si Miss Ordonez? Mukhang nagulat ito. In the flesh. Now, let's get going. Late na ako, kaya please, bilisan na natin. Saad nito? Kung magugustuhan ko ang paraan mo ng pagmamaneho, tatanggapin kita. Pero ang paa mo, hayaan mo ako ang mamoblema sa sarili kong paa. Anas niya. Nagkipit balikat ito, tsaka tinulungan. Inalalayan siya nito sa pag-upo sa backseat ng sasakyan niya. Sinabihan pa siya nito na itaas ang natapilok niyang paa para maibsan kahit papano ang sakit nun. Yeah, I know what to do. Now get in there and drive. Utos niya. Sumunod agad ito.